Hindi, ang aking family po ay dati ay politician po talaga. Ano po? So, ay sa Pasig, vice mayor dati ang aking lolo. So, hindi ko alam. Sana ako'y nawawalan nilang apo. Joke lang. Ano po? So, tayo po ay mag-aaral muli ng salita ng Panginoon. Ano po? Maraming salamat po sa bawat isa na nandito. Ano po? Ako po ay magpapasalamat din muna. Ano po? At ako po ay muli na nandito sa inyo pong harapan na magsasalita. Ano po, at lalo't higit sa lahat ay isa na namang mahirap, ano po, na topic ang napabigay, the Father's mercy, ano po, bilang isa sa mga words or isa sa mga attribute ng Panginoon, ano po, na talagang malalim kung pag-uusapan. Pero sama-sama po natin itong pag-aralan, ano po, at ano nga ba yung ibig sabihin dyan ng sa talata na ating pong pag-aaralan ngayon pong hapon. Ano po, so kayo po ay makinig, ano po, bear with me, ano po, kahit po ako'y papaano medyo, wag niyo po akong tutulugan. Ano po, tayo po ay makinig, ano po, kasi maganda po tayo po ay makakapakinig muli, ano po, ng salita ng Panginoon. Sayang wala yung YS, ano, para sa kanila sana to, joke lang. Hindi, joke lang. Ano po, tayo po magsitayo at atin pong, basahin po ang sinasabi ng salita ng Panginoon sa Luke chapter 15 verse 20 to 24. So yun lang po yung ating babasahin. 20, 21, 22, 23, and 24. So salitan po tayo. Ako po muna mauna. Then pagdating po sa last verse ay sabay-sabay po tayo. Sabi po sa verse 20, and he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion, and ran and fell on his neck and kissed him. Verse 22, but the father said to his servants, bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. Verse 24, sabay-sabay po tayo. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and went to be merry. So tayo po manalangin. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Lord. Salamat, Panginoon, sa hapon, Panginoon, sa maghapon, Panginoon, na pananambahan na ito. Sana, Panginoon, tunay, Panginoon, na aming kayo, Panginoon, ay napapurihan, aming, Panginoon, kayo na worship, Panginoon, sa aming mga buhay, Panginoon, kung paano kami, Panginoon, makapanampalataya, Panginoon, at lalo tigit sa lahat, Panginoon, ay pasasalamat, Panginoon, na aming napakinggan at ay yung aming pong mga natatanggap sa aming mga buhay, Panginoon. At sana, Panginoon, sa pag-aaral po namin na ito, ay kayo po ang sumama sa amin kapangyarihan, Panginoon, ng Holy Spirit, Panginoon, sa bawat isa, Panginoon, na nandito. At sana, Panginoon, ay ingatan, Panginoon, ang bawat isa, Panginoon, na nasa labas, at kayo na po ang magpala, Panginoon, ng gawain, Panginoon, na nangyayari, Panginoon, sa Tabangaw. Kapatawad, Panginoon, sa mapagkukulang, pagkakasala. Salamat po, Panginoon, sa inyong paborit pasasalamat. Ito po ang samot dalangin sa dakilang pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So sa akin pong mga pagpipreach, this year lang naman po ako nakapagsimula na makapagsalita po sa inyo, sa unahan na ito. At every time po na napapa-assign sa akin yung topic, ito po yung mga topic na parang hindi ko masyadong napapag-aralan, hindi ko masyadong naiintindihan. Ito yung mga passages or events sa Bible na hindi ko masyadong tinitingnan. And yet, isa na naman to sa isa pong akin po na hindi ko masyadong maintindihan or parang hindi ko binibigyang pansin. Hindi naman sa total hindi maintindihan, hindi ko lang siya masyadong pinapansin yung salitang mercy. Kasi lagi tayo nandun sa grace. Ating mapapansin, pag tayo ay nakapagsalita dito, yung biyaya ng Panginoon, At tama naman po yun, maganda naman po, sabi nga naman ng 2 Peter, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Yun naman po ang sabi ng ating, ng salita ng Panginoon. Pero, ang mercy, ay yan po, kung tutuusin, yan po ay parang other side of the coin ng grace. Hindi yan pwedeng maghiwalay. Ang grace ay
ang grace ay yung ibinigay sa atin yung hindi karapat-dapat sa atin, at ang mercy inalis sa atin yung hindi naman ay inalis sa atin yung karapat-dapat na dapat ay sa atin. So yun yung parang magkaiba pero at the same time hindi pwedeng paghiwalayin. Ano po? Yan po ang ibig sabihin ng grace and mercy. At lagi natin naririnig ang salitang grace, pero minsan natin ano yung awa ng ating Panginoon. Ano po? Sa biyaya. Pero minsan lang ako makarinig dito sa awa ng Panginoon, sa awa ng Panginoon, sa awa ng Panginoon. Ano po? Pero bakit mahalaga na atin pong pinag-aaralan din, bakit natin dapat binubulay din ang salitang mercy at yung characteristics na ito ng ating Panginoon. So, bago muna yon, atin munang i-define kung ano nga ba ang mercy. Ano po, meron po kaming sa libro, sa systematic theology, ano po sa aming mga pinag-aaralan po doon, sa Bible School, at kung ano po ay pwede sa lahat, kung gusto nyo pag-aralan, medyo malalalim nga lang. Ang sabi, mercy and goodness, we mean that transitive love of God, ayan, in its twofold relation to the disobedient and to the obedient portion of His creatures. So, mercy and goodness, we mean that transitive love of God. Sabi ni Sir Henry, dinanong ko siya, pinaulit ko sa kanya, ano nga ba ibig sabihin ng transitive love? Pag sinabing transitive love, yan yung paglalapat ng, kung paano mailalapat, yung love. Ang ibig sabihin po, paano mo ba masasabing love? Paano ba? Kasi malawak ang salitang love eh. Malawak, abstract yan. Masyadong general pag sinabing love. Ibig sabihin, paano mo masasabing love? At ang mercy ay isa sa mga bagay na binigay sa atin na characteristics ng Panginoon para masabi na ang Diyos talaga ay pag-ibig. Yan ay paglalapat, na transitive love, na ang mercy, ipinakita sa atin kasi mahal tayo ng Diyos. So yan yung ibig sabihin yan. At ang maganda dyan, sabi dyan, relation to the disobedient and the obedient portion of His creatures. Yan yung maganda dyan. Ang sabi dyan, the disobedient and to the obedient portion. Maalin. Dun sa disobedient at sa mga obedient portion, tayong mga creation. Lahat tayo ipinakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal by giving mercy. Saan po? Sa disobedient, at sa obedient na kanyang mga nilikha. At isa pa po, ang sabi dyan, mercy is that internal principle of God's nature which leads Him to seek the temporal and good. Parang hindi napalagay yata. Hindi nga, sorry. So, banggitin ko na lang. Sabi dito, mercy is that eternal principle of God's nature which leads Him to seek the temporal good and the eternal salvation of those who oppose themselves to His will, even at the cost of the infinite self-sacrifice. Ang ibig sabihin lamang po nito, ipinapakita yung mercy ng ating Panginoon sa internal principle, sa ibig sabihin sa infinite principle, sa God's nature, yung nature ng ating Diyos, yung characteristics ng ating Panginoon, na na hinahanap niya yung temporal, yung pangsamantala na kabutihan at yung pang-infinite na kabutihan na makikita sa ating salvation doon sa lahat na nag-oppose sa kanyang will. At yun po ay lahat ng makasalanang tao. So, ibig sabihin lamang po nito, ibinigay yung mercy sa atin na tayong mga makasalanan. Mercy described as a divine attribute of God nature. He is rich in mercy. Yan po yung makikita sa Ephesians 2 verse 4. Ating pong basahin po muna yung verse na yan. Sabi po dyan sa verse, but God, who is rich in mercy, for His great love, wherewith He loved us. So, ipinakita talaga na dahil sa kanyang pagmamahal, meron tayong natatanggap na awa. Next, ang sabi po dyan, mercy is revealed in the action God takes to relieve suffering and demonstrate His faithfulness and steadfast love. So, ibig sabihin, pinapakita dyan, mercy is revealed in the action of God takes to reveal suffering and to then demonstrate His faithfulness and steadfast love. So, ipinapakita talaga
na yung pagmamahal ng ating Panginoon at yung kanyang faithfulness sa atin na disobedient, creature, na sinful nature, to relieve the suffering and to demonstrate that characteristics. Inilalapat ang mercy para maipakita na ang Diyos natin ay tapat, na tayo ay patatawarin at tayo binibigyan pa ng pagkakataon, dahil sa kanyang awa. At yan ay pinapakita through the action of mercy. So yan ay makikita natin sa Romans 9 verse 15 to 16. Sabi po dyan, "For he saith to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy. I will have compassion on whom I will have compassion." Makikita natin dyan yung sovereignty ng ating Panginoon, at yung faithfulness niya. Bakit? Kasi kung sino lamang ang sinabi niya na siya ay maaawa, totoo na dun lang siya maaawa. Sabi diyan I will have mercy on whom I will have mercy. So ipinapakita talaga doon na ang ating Diyos, pag ikaw ay kinaawaan niya, ikaw ay kinaawaan niya. Yun ay faithful na sinabi ng ating Panginoon at nagpapakita ng pagmamahal niya. Ephesians 2 verse 4 to 9. Nabanggit kanina, "But God who is rich in mercy, for His great love wherewith He loved us." Verse 5, "Even when we are dead in sin, hath quickened us together with Christ, by grace ye are saved." Verse 6, ang sabi dyan, "And He hath raised up together and made us visit together in heavenly places in Christ Jesus." Verse 7, "That in the ages to come, that we might show," the exceeding riches of His grace in His kindness toward us through Jesus Christ. So sa mga verses 10, kung ating mapapansin, ipinakita lamang dyan yung pagmamahal ng Diyos, sa atin, by, sa paglalapat niya, sa action niya, sa pagbigay niya sa atin ng kanyang awa. Pinakita din yung kanyang faithfulness, "I will have mercy on whom I will have mercy," at yung kanyang steadfast love, sabi doon sa verse, sa Ephesians 2 verse 4. So mercy is the manifestation of love, same with grace. Kasama po yan ng grace. Mercy is the manifestation of God's love, same with grace. Yan po ay ipinakita diyan sa mga verses na yan. "He gave us mercy and grace because of His eternal attribute, which is love." Kung maaalala niyo po, ako rin po nag-discuss ng Father's love. Kung inyo pong maaalala, nung mga nakaraang yung ating mga pag-aaral. So, sana maalala niyo pa. Kasi ako hindi ko rin naalala. May mga naalala ko, pero sana naging nakatulong din sa inyo yan kung ano nga ba ang love. At so ngayon, pasok na tayo dun sa verse na sa chapter na ibinigay natin. Doon tayo So dinefine ko lang kung ano nga ba ang mercy. So mercy is the manifestation of God's love. Same with grace. So yan ay other side of the coin ng grace. Hindi pwedeng maghiwalay, yet different from each other. So, pupunta tayo ngayon, paano ipinakita ng Panginoon ang kanyang awa sa atin? Doon sa verse, doon sa chapter ng The Prodigal Son. Sino nakakaalam ng The Prodigal Son na ito? Alam niyo ba yung kwento dito? Anong meron doon sa kwento? Di ba sa chapter sa chapter 15, may tatlo, na parable na binanggit ang Panginoon. The parable of the lost sheep, the lost coin, and the prodigal son. Sa lost sheep, pinakita, kung paano na ang Panginoong Hesus ay nanap ang mga nawawala na tupa. Ang nag-iisang nawawala na tupa. Iniwan niya ang 99 just to find the lost one. The lost coin, ay ang naman ng lost coin, ipinakita kung paanong hinanap naman,
paano sa pamamagitan ng iba't ibang uri, by sweeping, by lighting, ano po, na para lang mahanap yung nawawalang coin na ito. And the prodigal son, yun dun sa, kung mapapansin nyo, dun sa dalawang parable na yun ay lost, which is sila yung mga hindi pa ligtas. And yet, they are the sheep of God. Kung baga ay elected, sila ay predestined, ano po, na maligtas. Kung baga ay hahanapin lamang. Pero pagdating sa prodigal son, may medyo parang may iba dito. Ano po? Ipinakita doon, ano po, kung paanong yung restoration ng believer, ano po, kung paanong ang believer ay nawala, ano po, at naibalik. Yung po yung parang nung the prodigal son Ikaw ay ligtas na, pero nawala ka, and yet ikaw ay bumalik. Yun yung pagkakaiba nung the prodigal son dun sa dalawang previous parables. So, the theme of this is demonstrating God's love for each individual and His personal attentiveness toward all humanity. So, ipinapakita dito, ano po, na punta tayo doon. Di ba may tatlong character doon sa parable? Yung isa ay, sino nakakaalam? Yung isa ay father, the prodigal son, which is the younger son, and the eldest son. Ano po? So may tatlo doon na ipinakita. So sino nga ba yung younger son doon? Sa Luke 15 verse 12, pinakita diyan na yung younger son, ano po, kinuha niya, inask niya, ikikwento ko lang yung context nung flow, baka hindi nyo pa alam, baka hindi nyo pa nababasa to or nabubulay. Sana naman ay nabasa at nabulay nyo na to. Ano po? Sino ba nakabasa na nito? Taas ang kamay. Sino nakabasa na? So, naunawaan na naman. Parang iba hindi. Nakakalimutan na. So, anong nangyari, di ba? Anong ginawa ng younger son? Hiningi niya na ang kanyang mana, which is dapat mangyayari lamang kapag patay na yung ama. Makukuha niya lang ang kanyang inheritance, yung kanyang mana, kapag ang amang ito ay namatay na. Pero ang nangyari, hindi pa namamatay yung ama, ano po, ay kinuha niya na yung kanyang mana. At hindi lang yun. Ano po, ipinakita din na na instead na gamitin yung mana, ano po, ang ginawa nito, ginastos saan? Ginastos nang walang kabuluhan. Ano po, hindi ko alam kung saan niya ginamit to. Sa pambababae ba? Sa bar ba? Basta sabi, yaman ko, sige, punta ako sa kung saan masaya. Kung saan nandun yung aking mga kaibigan, ako'y magpapainom na, ako'y magbibili ng mga ganito. Nilustay niya ang pera, ay yung pera na kanyang natanggap. At pinakita doon na tayo ay, ang younger son, ito ay yung anak na nakukuha nyo ba? Nakukuha nyo. Yung anak na nag-backslide. Ano po? Which is, ito yung anak na umalis sa puder ng kanyang ama at nagpunta sa mundo at ginawa ang lahat ng kanyang gusto. Which is, ito ay believer na bumalik sa kasalanan. Sino yung nakaranas nito dito nun? Ako po. Actually, ako po. Ano po? Ako po ay 4 years almost. Ano po? Na ako po ay nasa mundo as bilang isang believer. At marami sa inyo, malimit, ang iba, kahit nandito kayo sa simbahan, panigurado na kayo ay mga backslider din. Huwag niyo sasabihin na kami lamang na umalis. Well, malala yung amin kasi talagang lumayas kami. At pinakita sa amin ng Panginoon talaga. Tingnan nyo, kung mapapansin nyo, hindi pinigilan ng ama yung anak. Bakit? Hinayaan ng ama, sige, yan ang gusto mo? Sige. Papakita ko sa'yo kung ano ang meron dyan. Yun yung naging yun yung naging thinking dito nung ama. Kung ating pag-aanuhin, bakit hinayaan ng ama? Ano po? Ako minsan binubulay ko, bakit hinayaan ng Panginoon na ako'y umalis?
Bakit hinayaan ng Panginoon na ako'y lumayo? At yan ay, pagtatalakayan natin yan mamaya, yan ay aking naging bulay. Sabi ko, for almost 4 years, ating pastor, nagte-testimony, 1 year or 2 years, tama ba ako? Na nawala rin sa ministry. At malimit sa atin, may mga ganyan tayong mga kwento, pero bakit hinayaan ng Panginoon? Sige. Ang isa dyan sa sagot, sige, para makita mo. Para maranasan mo. Ibinigay na ng Diyos, sabi sa Romans 1, verse 20, tama ba ako? Yung ibinigay na ng Diyos ang kanilang, Romans 1 nga, 24, yung ibinigay na sa kasalanan, parang hinayaan na ikaw yung magkasala. Pakita mo. Tingnan mo kung anong meron dyan sa mundong na yan. Inalis na kita dyan and yet bumalik ka pa. Tingnan mo ngayon kung anong pagkakaiba bilang ikaw na anak ng Diyos ay bumalik dyan sa suka mo. Sa isinuka mo na. Kasi yun yung sa 2 Peter, bumalik sa kanyang sariling suka. Parang ang aso na bumalik sa sarili mong suka. Malupit nito, hindi ka naman aso. Ikaw ay sheep, ikaw ay anak ng Diyos. So, ibig sabihin, pinapakita lamang dito, na tayo, yung sandyan, ay tayo na mga believer, na umalis, na wala, sa ating Panginoon. Kumbaga, kinut off natin ang Diyos sa ating mga buhay. Kahit nga nandito tayo sa simbahan na to, panigurado na may mga tao dito na kinut off na, ang kanyang buhay sa ating Panginoon. O pinaniniwala dyan. At yan ay nag-i-start kung bakit palayo ng palayo. Kasi bakit? Wala na kayong communication Di ba? Ibig sabihin, kinut off mo na ang Panginoon. Bakit wala kayong communication? Hindi ka nagbabasa, hindi ka nagpe-pray. Yun ang communication nyo ng Panginoon. Tama? That's how you communicate sa ating Panginoon. Pagbabasa ng Bible at pagpe-pray. Ngayon, kung wala ka naman yan, edi kinut off mo na ang Panginoon sa buhay mo. Kaya hindi lamang yung mga nasa labas ang nasa backsliding. Tayo din na nandito. Well, mas malala nga lang sila kasi sila ay nasa mundo. At hindi pa rin sila, kumbaga nahihirapan na silang bumalik kasi pinatigas na hinayaan na ng Panginoon muna Pero may maganda dyan, may magandang balita dyan. So punta naman tayo sa the Father. So dalawa lang, yung kasing sa elder son, yan ay about naman sa mga tao na nandito sa loob pero kaya hindi ko na sinama. Pero sa Father, pinapakita dyan na yung compassion ng Ama, yung bilang Ama, imagine yun, Sino dito yung father na? Ako. Joke lang. Okay, di ba? So, bilang lang yung mga ama natin dito. At syempre, yung mga matatanda natin, ang mga mama dito. O ba't parang nagkikwentuhan kayo dyan? Sinong may na dyan, ha? Sino? Sabi, baka may tinatago kayo, ha? Kayong mga... So, ibig sabihin, pag tayong mga ama, parang ama na Hindi, yung mga ama, meron niyang meron niyang parang ako, pag ang lalaki kasi, pagka nagkakamali, ayaw mo. Parang ayaw mo. Makita na yan, Pero pagsasabihan natin yan. Pagsasabihan yan, ginagawa sa anaya mo. Okay. Lalo't pag lalaki yan, maintindihan mo nang malaman mo kung anong meron diyan. Yung parang hinahayaan ka na, and yet alam natin, ang gusto lamang ng mga ama ay ma-realize nila, ma-experience nila kung anong meron nga doon. Ay hindi ka nakikinig, tuloy. Yun ang ginawa ng ama sa anak na ito. Ayaw mo makinig, ayaw mo na gusto mo na nga akong patayin kasi nga yun ang nangyari 'di ba? Yun ang naging kinuha mo yung mana, bakit? Gusto mo na ba akong patayin? Makukuha mo lang naman yan pag patay na ako. So, yun yung nangyari. Kung gusto mo pala na ikaw nagwawalgas o ikaw kung ano-ano yung pinaggagawa sa buhay, ma-experience mo kung ano ang meron dyan sa mundo na iyan. So, yun yung ginawa ng ama. Pero,
paano ipinakita ng ama na ito yung kanyang pagmamahal? Ano? Kasi ito yun eh. Paano ipinakita nung ama ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak? Kasi tinan nyo, ang hirap nung nangyari, kung tutusin sa mga ama na ganyan, magre-rebelde ang iyong anak, ang hirap niyon. Na makikita mo, nakakapaiyak, sabi ni tatay. Mahirap yan, masakit yan. Ako ang hindi, pag ako'y nagkita ng gayon, anong mararamdaman ko? Lalatang aking ama ay nagsasakripisyo sa ibang bansa, tapos makikita ko lang alam niyo yun, ang hirap tingnan na ang ama ko ay nakikita ko na ganun, yet kami nagwawalgas lamang. Oo. At totoo yun, nagre-rebelde. Actually, habang nalaki ka, ngayon ko lang nare-realize ngayon, pero yung mga bata pa, asa ka naman ma-realize ko yan. Pero ngayon, natanda na, pabira, tanda ko na nga. Pero, bata pa naman, 20 pa lang, plus 4. So, paano ipinakita, ng ama ang kanyang pagmamahal? Paano ibinigay yung mercy? Paano na kahit ganun yung ginawa nung anak, ay nagawa pa rin patawarin ng ama na ito, yung anak na ito? Paano? Kasi point number one, yung relationship niya sa kanya. His relationship to us. Imagine nyo, tinan nyo, anong ginawa ng Diyos sa ating buhay? Una, tayo niligtas niya. Tama? May salvation na tayo. May salvation na ba kayo? Bakit parang wala? Meron. Tama? Binubuhay kayo ng Panginoon? Tama? Binibigyan kayo ng pagkain? May nasusuot pa kayo? Kayo nga, minsan nga, pag may gusto kayo, nagagawa nyo pang bilhin yung inyong mga gustong bilhin? Tama? Ibig sabihin, pinoprovide ng Panginoon yung kailangan nyo. Pero, tingnan nyo, kayo ay rebelde. Tayo ay rebelde sa Diyos. Tama? Bilang mga anak, bakit? Pasaway tayo eh. Disobedient tayo eh, ng mga anak. Pero, paano nagagawa ng Panginoon na tayo laging patawarin sa ating mga kasalanan? Kasi yung relationship niya sa atin, baka nakakalimutan nyo, anak tayo ng Diyos. We have the relationship sa ating Panginoon. We have the relationship sa ating Diyos at hindi lahat yan ay meron. Kaya alam mo kung bakit na tayo kinakaawaan? Kasi tayo kanyang anak. Kaya tayo kinakaawaan ng Diyos, kaya tayo binibigyan ng love ng Panginoon kasi tayo ay kanyang anak. Hindi ba tayo natutuwa na tayo kanyang anak? Pambihira. Anak ka ng Diyos. Binigyan ka ng karapatang maging anak ng Diyos. Baka nakakalimutan nyo, may John 8:44. Ibig sabihin, hindi lahat ay anak ng Diyos, and yet tayo ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. God is showing mercy to us kasi anak niya tayo. Imagine yun. Nagagawa niyang bigyan ng pagkakataon yung mga sinners eh. Tinan nyo. Yung mga unbelievers. Yung totoo. Di ba? Meron naman dyan mga vessel to dishonor eh. Di ba? Pero bakit buhay pa yan? Uy! Bakit buhay pa yan? Tingnan nyo. Panigurado, may mga dyan na hindi naman ligtas. And yet, bakit yan ay pinoprovidean pa rin ng Panginoon? Ay tapos tayong mga anak ng Diyos? Ay dahil yan ng kanyang mercy. Diga? Diga't napakasarap na ating kimkimin yung na tayo'y anak ng Diyos. Kaya tayo ipinapakita ng Diyos yung awa sa atin kasi tayo'y kanyang anak. Tinan niyo po sa verse 24. Pinakita dyan eh. For this is my son. Yun dun sa kanta na Come to Me. Yung may binanggit doon na, You are my child. Imagine nyo, natawagin kang anak ng Diyos.
Yung tinawag ka ng Diyos na kanyang anak, digat napakasarap nung pakinggan. Diyos, tatawagin kang anak. Baka pag sinabi mo, pag anak ka ng presidente, ako tinawag na Estrada ako ba? Estrada ako. Kung tunay nga, ako Estrada. Ako anak ng presidente. Ako diga, meron tayong ganun eh. And yet, ikaw ay tawaging anak ng Diyos. For this is my son. Sabi pa po dyan sa Romans 8 verse 15, for ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father, yung tawagin mong Ama ang Diyos. Maraming nakikiama lang pero hindi naman anak. Uy! Maraming nakikiama sa Diyos, hindi naman sila tunay na anak. Ikaw, inadopt ka niya. Kaya tayo, tayo maglingkod sa Diyos, tayo magmahal sa Diyos, ating papurihan ng Diyos sa Kanyang ginagawang awa sa atin. Alam niyo, bakit tayo ginawang anak? Kasi dahil ng awa ng Diyos. Uy! Kaya tayo may relationship sa ating Panginoon kasi dahil ng awa ng Diyos. At kung bakit niya tayo kakaawaan, kasi tayo anak na rin niya. Di ka, ang sarap nun. Kasi mercy is the manifestation of love. Same with grace. Kung paanong ipinakita ng Diyos ang pagmamahal sa sanlibutan ay dahil tayo kinaawaan niya. Ano po? Verse 1 John 3. Beloved, now are we the sons of God, and it doth not yet appear what we shall be. But we know that when He shall appear, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Tingnan niyo yan, dahil tayo anak ng Diyos, magpapakita sa atin ng Diyos. At ye shall be like Him. Imagine mo yung, dati nga, ako ito ang tuwa eh. Ganito ka naman, bata pa naman ako nun. Pag sinasabi, parang ang ama mo. Yung mama, pag galit ang mga magulang, mga mama, mga ina dito. Pag kayo galit sa inyong anak, parang ka talagang ama mo. Mga ganun, parang pero ako, tuwan-tuwa ako, na ginasabihan ako, katulad ako ng daddy. Katulad ako ng aking ama. Ayos. Ay, sa kalokohan naman. Di ba may ganun tayo? Minsan gusto natin nakatulad tayo ng ating mga magulang. Lalo na mga bata tayo. Ang talagang ginagaya dati, kung paano magalit ang daddy. Yun pa, yung paano siya magalit. At kalma kasi ang pero pag nagalit na yun, pabaya, nakakatakot din. Yun yung ginagaya ko. Dati, pag yun madumi ang kamay, gusto ko din madumi ang kamay ko. Parang ginagaya ko, yung lalo ng mga bata tayo. Pero tinan nyo, dahil tayo anak ng Diyos, binigyan tayo ng privilege na maging katulad niya. Hindi mo tayo banal Hindi mo tayo mapagmahal. Lahat ng attributes na meron siya ay maiibibigay sa atin. Dahil tayo kanyang anak. Pero alam naman natin na hindi dahil sa atin, kundi dahil ni Jesus Christ na meron sa atin. And yet dahil tayo, nakiintindihan nyo gayon? Parang hindi kayo lalalim dito kung aring nauunawaan natin. Di ka po? Paano hindi natin pasasalamatan ng Diyos? Paano hindi natin papupurihan ng Diyos? Sa kanyang awa at biyaya na ibinibigay sa atin. Galatians 4 verse 6. And because ye are sons, God hath set forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Yung tayo tumawag talaga sa ating Diyos na Ama.
Napakasarap na gawin. Bakit? Kasi alam natin na tayo ay tunay na anak. Dahil yan sa kanyang awa. Tingnan nyo, ipinakita ng Diyos yung kanyang awa. Dun sa verse na, verse 20, tingnan nyo to. Kung paano ipinakita ng Ama, dahil may relationship siya, tingnan nyo, tayo backslider, tayo ay naging disobedient, tayo ay lahat na ayaw ng Ama, ayaw ng Diyos ay ginagawa natin. Pero tingnan nyo yung verse 20. Kung paano ipinakita. Sabi diyan, and he arose and came to his father. Nagpunta yung sinner sa Ama. Tingnan nyo, but when he was yet a great way off, alayo pa, napakalayo pa, his father saw him and had compassion and ran and fell on his neck and kissed him. Kung atin palang pag-aaralan yan, tinanong ko, ba't parang may emphasis dun sa part na yun? Ano yung nakita ko? Dati pala, di ba ang haba naman ng damit ng mga yan? Mahaba. Sa pag-aaral sa Life of Christ, di ba? Ang hirap ng mga damit ng mga yan. Kung sa tutusin. Lalo na yung mga matatanda, yung parang may mga mapapera doon, yung mayayaman. May mga yung parang ang kanilang mga damit ay ang hirap gumalaw. Ano po? Tapos parang hindi maganda na kapag ang matanda, yung grown man, ay natakbo pa. Hanggang parang ang pangitingnan sa kanila, sa kultura nila dati. Ay tingnan nyo, nangyari. Had compassion and run. Wala na siyang pake. Ipinakita yung awa ng Diyos dahil anak ko to eh. Bumalik siya. Imagine yun. Bumalik siya. Kaya tayo, kung babalik tayo sa Panginoon, tatanggapin niya rin tayo ng ganyan. Kaya huwag kayong matakot na bumalik sa Panginoon. Ako may nakausap ako na ganyan. Ba't kayo kahirap na hirap Ba't kayo kahirap na bumalik? Ano ba yung pumipigil sa'yo para bumalik ka sa Panginoon? Sabi niya, tatakot daw siya. Ba't ka natatakot? Bakit ka natatakot? Kung ating babasahin lang yan, ating iintindihin, matatakot ka pa ba dyan? Ay alam natin na ang Diyos natin, kapag alam natin na ang Diyos natin at tayo may relationship talaga sa Kanya, ay tayo Kanyang patatawarin dahil meron tayong relationship sa ating Diyos. Bibigyan niya tayo ng awa, kaya huwag kayong matakot na lumapit sa Panginoon, tumakbo at lumapit sa Panginoon pag na-realize nyo na yung inyong mga pagkakamali. Huwag kayo. Kasi minsan may ganito tayo eh. Nagkamali na naman ako. Ang tendency niyan, palayo ng palayo. Ako naman hindi ka dapat. Digit, yan din ang nangyari dun sa anak. Ako naman hindi na dapat maging worthy to be called the son. At sasabihin niya na siya na lang daw ay magiging servant. Pero hindi. Dahil anak kita, sabi he had compassion. Kinaawaan. Diga, ganun ipinakita ng Diyos din sa atin. Pero ganito kung sino lamang ang magre-repent sa kanyang ginawa. Makinig kayo. Bumalik yung anak at siya'y kinaawaan. Kaya kapag kayo ay nandiyan pa sa malayo at hindi naman kayo nalapit sa Panginoon, ano kayo kakaawa ng Panginoon? Gagaratuhin ka na lang. Yun ang mahirap pag ikiginarute na. At paano nangyaring ginarute ito? 'Di ba? Paano hinayaan ng ama na parang pinalo siya, yung hinayaan siya na magpunta doon. Yun ay palo na. Tapos ano nangyari? Nagkaroon ng gutom, at siya ay napunta saan? Sa babuyan. At sa mga Hudyo, alam natin na na ang mga babuyan ay karumal, dumal.
Ganon, parang pinalo, itong anak na ito. Kaya na-realize niya biglang nabuksan isip niya Bay ka ko, Garne, sa bahay na, mas maganda pa ang mga buhay ng servant kaysa sa akin. Yan yung naging realization nung anak. Kaya ano nangyari niya? He repented and came to the father. At anong ginawa ng ama? Tinaboy ba? Pinahirapan ba? Hindi. He had compassion. Ganyan ang awa ng ating Diyos. Kaya huwag kayong matatakot na bumalik. Have courage na bumalik. Alam naman natin lahat tayo meron yan. Alam naman natin lahat na tayo ay nagkakasala. Alam naman natin lahat tayo disobedient. Alam natin na tayo nagiging backslider. Pero salamat sa Panginoon sa Kanyang awa na patuloy tayong tinatanggap kahit tayo ay nagkakamali. Salamat sa Panginoon. Is it not God worthy to worship dahil sa Kanyang ginawa na yan sa atin? Lalo sana tayong magpapuri at sambahin ang ating Diyos sa ginagawa niyang awa sa atin. Paano pa pinakita ng Ama na tayo Kanyang kinawaan? Second, His remission for us. Ito yung wala sa ating mga tao Yung mercy. Meron ba kayo nito? Tingnan nyo, pag tayo may kaaway, yun naman, karapat dapat sa kanya. Tama lang yun sa kanya. Wala tayong mercy. Di ka? Ako, ganyan thinking ko At malayo pa ako dyan. Pagka may nagkaroon ng sa akin, family, sa akin, tapos siya hindi. Bakit kita Parang hindi ako marunong magbigay ng mercy. Pero meron naman, at some point, pero yung pagka kunwari, ganito, what if, yung anak mo, yung family mo, what if lang, example, ay nagkaroon ng ganito, na-rape, napatay, will you have mercy on that person na gumawa nun? Hey, will you have mercy dun sa gumawa nun? Malasa ko, hindi. Ako, malayo pa ako dun. Pambira, pagka ginawa yun sa aking kapatid, ay ngipin sa ngipin. Pero tingnan nyo, ginawa ng Diyos sa atin. We are worthy of death. We are worthy of death. Kasi ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. We are worthy of death. And yet, nandito tayo, nabubuhay pa din. Nandito pa tayo, sumasamba pa din. Nandito pa tayo, humihinga pa rin. At nandito pa rin tayo, binibigyan ng mga bagay na hindi naman tapat sa atin. He forgive our sin. Lalo tayo mga anak niya. Imagine nyo yan? Kasi bakit? Una kasi nga, may relationship tayo sa Kanya. Paano ko pag wala? Mas mahirap yun. Bakit? Kasi merong impyerno. Paano kung hindi ka anak? May impyerno. At nakakatakot yan. Kaya habang binibigyan ka ng awa ng Diyos na ikay nabubuhay pa dito, lumapit ka na sa Panginoon. Twofold kasi yan yung ito. Kaya nga doon sa verse 24 sabi, He was dead and alive. He was lost and found. Dalawa yun ang tinutukoy doon. Kasi nga, ang parable na yun about sa lost, sabihin sa mga sinners pa, hindi pa na-regenerate. So, yun sabihin lamang, at naging tuon dito sa prodigal son, sa parable of the prodigal son, which is the believers na. Pero at the same point, at the same time, pwede pa natin siyang ilagay sa salvation. Kung paanong ang tao ay nasa mundo, nasa kamunduhan,
na sa kadiliman ng mundo, ito pinapahirapan ng kasalanan, ay pupunta at kakaawaan ng ating Panginoon. But only those who repented. Kaya ikaw, kung hindi mo pa alam sa iyong sarili, na ikaw ay anak ng Diyos, huwag kang matakot because He can forgive sins. But only if you repent and believe sa ating Panginoong Hesukristo. Yung ibinigay ng Diyos para sa atin. Kasi, ano nga ang manifestation of love? Mercy and grace. Paano ipinakita ang love? Through Jesus Christ. Kaya, mercy and grace comes from love, and love is with our Lord and Savior, Jesus Christ. Kaya yung pagpapatawad sa atin, lalo na tayong mga anak ng Diyos. Pero wag naman mangyari na dahil tayo pinatawad ng Diyos, dahil tayo kinaawaan ng Diyos, ang ginawa mo naman, ay pinaulit-ulit mo na. Adi, ako naman ay pakakawa ng Diyos. Ang Diyos naman ay maawa. Patay ka. Lalo ka. Hindi ba mas maganda na yung ganito? May narinig ako ng ganito eh. Hindi ko alam kung sino nagsabi. Ano mas maganda? Yung tao, teka. Yung tao, kunwari ganito, ako ay nagnakaw sa aking magulang. Tapos, ganito ang ginawa. Itong magulang, aking mama, kunwari, aking mama, nagnakaw ako, nangupit ako. Tapos itong aking mama, hindi niya parang hinayaan niya lang. Pinatawad niya ako sa ginawa ko. Tapos, sa ginawa ko, pinatawad ako. Ay, okay lang pala eh. Sige, paulit-ulit na. Sige, kubit ng kubit. Or ganito. Ako, tapos ang aking ama, nangupit din ako. Asa nangyari? Hinayaan lang din. Pinatawad niya ako sa ginawa ko. Tapos ang nangyari sa akin, nakakaya naman niya ako, pinatawad ng Panginoon. Gets nyo? Ganito pala kabuti ang aking magulang. Kahit na ako'y nagkasala ako'y pinapatawad. Siya, di ko na uulitin na rin. Dahil nakakaawa naman niya, aking magulang. Kabait-bait sa akin, tapos gaganunin ko lang. Nagigets nyo yung thinking? Dapat ganun yung ating tingin, hindi yung, dahil ako'y pinatawad, sige, paulit-ulit na. Okay. Yung pala naman ako'y pinapatawad, ulit-ulit, may pa palang isa. Hindi ganun. Dapat dahil tayo kinaawaan ng Diyos, makita natin na napakabuti ng ating Diyos sa atin. Na napakabuti ng ating Panginoon sa atin na tayo'y Kanyang pinapatawad sa ating mga kasalanan. Imagine yun. Yung patawarin ka sa kasalanan mo. Or hindi mo nare-realize yung bigat ng kasalanan kaya hindi mo makita yung kaawaan ng Panginoon. Yan yung dyan eh. Kung bakit hindi mo makita yung biyaya, at yung mercy na ibinigay sa'yo ng Diyos, baka kasi hindi mo alam kung gaano kabigat yung ginawa nating kasalanan. Kasi pag na-realize mo na ang kasalanan ay mabigat, marirealize mo na ang ganda pala ng ginagawa ng Diyos sa atin. Kung gaanong kabuti ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya sabi, talaga para makita natin kung sino tayo at kung ano ang Diyos, magbasa tayo ng Bible. Makikita nyo kung sino ang Diyos at kung ano ang tao. Ang tao ay makasalanan at ang Diyos ay mabuti. Yan ang makikita nyo dyan. Na ang tao ay unfaithful, ang ating Diyos ay faithful. At yung makikita natin. Kaya talaga makikita mo yung mga tao na tawag doon, yung ng salita ng Diyos, yung field ng salita ng Panginoon, tinan mo mga buhay. Nakaka-bless. Diba? Bakit? Nakikita nila na lahat ay awa at biyaya lamang ng Diyos kasi kahit naman sila ay hindi karapat-dapat nito. Wow. Diba? Kaya, kayo, lapit sa Panginoon at siya'y tapat na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Lapit.
Huwag kayong matakot sa Panginoon. Kasi kung kayo'y mga anak na niya, kung kayo may relationship na sa Panginoon, ano po? Kayo talaga ay patatawarin ng ating Panginoon. Psalms 103 verse 4, Who redeemeth thy life from destruction, who crowneth thee with loving kindness and tender mercies. Sino? Ang Panginoon. He redeemed us from the destruction. Tatawarin ka niya sa ating mga kasalanan. Daniel 9 verse 9. To the Lord our God belong mercies and forgiveness, though we have rebelled against Him. Imagine yun. Rebelde tayo sa ating Diyos. And yet, to the Lord our God belong mercy and forgiveness. Salamat sa Panginoon. Dahil sa kanyang awa, tayo'y patatawarin niya. Imagine, Nehemiah 9 verse 39, Nehemiah 9 verse 39. 9:39. Wala? So ano yun? Bakit may 9:39 dito? Wait, titingnan ko. May mercy din yun. Patingin. 38? Anong sabi? Patingin niya po. Bakit may 39 dito? Huwag magdadagdag, pamihira. Asan yun? 33? How big thou art? Nako, wala. Ezra 9? Ha? Patalayo. Ezra? Ezra yun? Saan galing to? So may mercy din yun. Hindi ko alam. 9:9? Ezra 9:9? Pacheck nga po. For we bondmen, ayan, patalayo. Ezra, for we are bondmen, yet our God hath not forsaken us in our bondage, but hath extended mercy unto us in the sight of the kings of Persia. Yan ay pinapakita lamang na na kahit tayo ay mga bondmen, hindi tayo pinorsake ng ating Diyos sa pagkakabihag. Bakit? Dahil ng kanyang awa. Biyaya ng Panginoon. 1 John 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sin and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. So, lapit sa Panginoon. Hindi ka tayo natatakot. Kasi ganito ang daya dyan. Ganito ha, ito ang daya ng Panginoon, ng Diablo dyan Alay, kinagkamali na. Ikay papatawarin pa ng Diyos. Ayaw ng Diyos ng makasalanan, bakit ikay gawa ng gawa niyan? Lumayo ka na. Hindi ka naman talaga anak ng Diyos. Lumayo ka na. Tingnan niyo ang nangyayari. Nadadaya ang tao. Kaya kung bakit ang dami nating mga pinagpe-pray na weak brethren at kung bakit tayo patuloy na nangihina kasi ng mga daya na yan. But, ito, maganda yung sabi ng Diyos dyan, just confess our sin. He is faithful and just to forgive us. Amen. Bakit? Kasi ng kanyang awa sa atin. Romans 6 verse 6. Knowing this, that our old man is crucified. Patasama yan. Patalayo, ang haba, but 18. 12:1 na lang, 12:1 na lang. Ang haba niyan, 6:18. Siguro yung napasama lang. 12:21. Romans 12:1. Romans 12 verse 1.
Yan. I beseech ye therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies as a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Kaya tayo nakakapaglingkod sa Panginoon, ano po? Dahil ng Kanyang awa. At kung bakit natin kayang ibigay ang ating sarili sa Panginoon, dahil ng Kanyang awa. This is the picture of God's love and grace, that God's heart is full of compassion for His children. Wow! Ano? Ang Panginoon ay punong-puno ng awa sa Kanyang mga anak. Tingnan nyo, ano nangyari doon sa Luke? Balik tayo sa Luke. Luke 15. Kung paano ipinakita yung pagpapatawad sa Panginoon ng ama doon sa anak na nagkasala. Balik tayo doon sa Luke 15 verse 24. Sabi dyan, for this my son, 20 pala, 20. Sabi dyan, and he arose and came to his father, but when he is great way of his father saw him, and had compassion, and ran and fell on his neck, and kissed him. Yung yun dyan. May kasalanan yun, pero nung nakita siya nung ama, ay tumakbo at pinatawad ang anak na ito. Tignan nyo, merong nag-prepare na yung anak di ba? Meron na siya sasabihin. Pero tignan mo, pinigil siya nung ama sa part na sasabihin niya na ako'y maging servant na lamang. Kaya ano sabi? Doon sa part na, kasi meron na siya sabi, ako'y pupunta sa aking ama, sasabihin ko na ako hindi karapat-dapat bilang anak at ako na lang ay magiging servant. Pero nangyari, nung sasabihin niya na yon, sabi sa verse 21 and 22, verse 21 and 22 nga, sabi diyan, and the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight I am no more worthy to call thy son. Meron pa dapat sasabihin siya diyan, na sana ako na lang ay maging servant. Pero kinat off siya ng kanyang ama at ang sabi, but the father said to his servants, bring forth the best robe and put it on him, and put the ring on his hand, and shoes on his feet. Ganun mo yun. Binihisan pa. At nilagyan pa ng pantapak at binigyan pa ng ring. At anuhin natin yan kung bakit yan ang nilagay ng So, ibig sabihin, ganun na lamang tuwang-tuwa ang ama na bumalik ang anak niya na umalis dahil ng kasalanan. Tuwa ang Diyos na ikaw ay lumalapit sa Kanya. Kasi yun ang gusto ng Diyos yung lumalapit ka sa Kanya. Kaya nga hinayaan ka niya. Kasi, para ma-realize mo na walang pag-asa dyan sa mundo kung wala ang Diyos. Para ma-realize mo, ang kailangan lang natin ay ang Panginoon. Kaya go back. Bumalik tayo sa ating Panginoong Diyos. At ganyan niya tayo. At tapat siya na patatawarin sa ating mga kasalanan. Confess our sin. Lahat naman tayo may kasalanan. Pero may awa ang ating Diyos. Salamat sa Panginoon sa Kanyang attribute na ibinibigay niya sa atin. Salamat sa Panginoon na meron siyang mercy. Kasi kung wala, ay ewan. Tay kang bata ka, sabi ni tatay. Ewan. Kung wala siyang habag, di ko maintindihan. Baka tayo lahat dito ay wala na. Since the first time na nagkasala, kung walang awa ang Diyos, ay ginunaw niya ng lahat. Pero dahil ng awa ng ating Panginoon, ay nandito pa rin tayo at patuloy at magpapatuloy sa pagsamba sa Kanya. Kahit na tayo ay nagkakasala. Huwag kayong matakot. Lahat tayo nagkakasala.
Pero wag naman sana maging license ito na lagi na lang tayo magkamali. Kundi maging lisensya ito na makita natin kung gaano kabuti ang ating Panginoon. At isa pa sa kung paano niya ipinakita ang kanyang awa, hindi lang siya dahil ipinakita niya na tayo kanyang anak, hindi lang ipinakita na kayang patawarin sa ating mga kasalanan. Last is, kung paano niya tayo ni-restore. Tayo bumagsak Nawala tayo And yet, ito yung maganda sa kanyang awa. His restoration to us. Verse 15, 21 to 23. Ating basahin ito. Tingnan mo kung paano ni-restore nung ama na ito yung anak na nawala. Sabi diyan, and the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and I am no more worthy to be called thy son. Verse 22. Ito yung ginawang restoration. Ano po? Nung ama dun sa anak. But the father said to his servant, bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. Tinanong ko yan sa ating kay paring Google. Sa God question. Tinanong ko, bakit best robe? Bakit ring on his hand and shoes on his feet? Bakit yan tatlo na yan? Kasi ang Panginoon naman, hindi yan maglalagay ng parang walang dahilan. Sabi ko, bakit yan? Napaisip lang ako, bakit yan ang kung paano ni-restore? Kasi yan ang yan yung nagpapakita na ibinalik yung parang naging binalik Kasi ito yung dyan. Satisfied na sana yung anak na umuwi siya as a slave. Tama? Sige, kahit alipin na lamang ako. Satisfied na siya doon. Okay na siya doon. Pero, na-surprise siya, nung ang ginawa sa kanya, instead na tanggapin na siya as a slave, ang ginawa sa kanya nung ama, pinatawad siya sa kanyang kasalanan, and yet, hindi lang ganun yung ginawa, siya'y ni-restore pa. Sa pamamagitan, na ibinigay ulit yung buong privilege niya bilang anak. Kasi umalis na siya wala na siya dapat inheritance lumayo na siya sa Panginoon, dapat hindi na siya anak nung, o kumbaga, tinakwil niya na yung ama niya, tinakwil niya yung kanyang family. Pero, tinan nyo, ang ginawa nung, nagulat siya na hindi lang siya pinatawad, kundi ni-restore din siya. At ipinakita dito, kung paanong ang ating Diyos, ay nagbibigay ng biyaya sa ating mga makasalanan. Na hindi lamang na tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, kundi tayo nire-restore din ng ating Panginoon mula sa ating bagsak na kalagayan. Sa pamamagitan, tinan nyo, kung paanong kinuman nung ama na ibigay niya yung best robe, dahil sa pagbalik nung anak, ito yung, ang sign daw nito, ang sabi dito, it is a sign of dignity and honor. Proof of the prodigal son, the prodigal's acceptance back to the family. Ibig sabihin, sa pagbigay ng robe na ito, ipinakita lamang, na siya ay part pa rin ng pamilya. Ibig sabihin, ikaw ay anak pa rin ng Diyos. Ipapakita sa iyo yan. And next is the ring of the son's head is a sign of authority and sonship. Una, yung dignity and honor. Binalik sa iyo yung nawala sa yung dignidad at nawala sa iyo yung honor na parang ikaw ay anak ng Diyos. Binalik sa iyo yun. He put the robe in you. Next is the ring, na nagsasign na ikaw ay talagang anak ng Diyos at may authority ka bilang anak ng Diyos. And next is the sandals for his feet is a sign of not being a servant. Hindi ikaw servant, ikaw ay aking anak. Pamira. Imagine nyo, ako nga nagtataka Tingnan nyo, sa akin, example na ako. Nawala ako sa ministry, sa pagsimba, sa pag-worship, sa pasasalamat for almost 4 years. And yet, here I am. Tingnan nyo yung restoration. Pinaano ko nga Paano ako ni-restore ng Panginoon? Diga, imagine, ang tagal kong wala. Yet pagbalik ko, tinawag ako sa gawain. Hira.
Yun yung isa ko sa inaano dati, pambira, kababalik ko lang. 1 taon pala ako nakakabalik, tinawag na ako sa gawain. So, mag-worker. Ang hirap. Ay, backslider ako. And yet, that show how God restore us. Ayo. Dapat hindi naman na ako karapat dapat. Dami kong kalokohan na ginawa ng pambihira. Kung alam nyo lang. At wag nang wag na, lahat naman tayo. Ano po? Pero tingnan nyo, pag tayo ay talagang lumapit sa ating Panginoon at tayo nagrepent sa ating ginawa at pinatawad niya tayo sa ating mga kasalanan, hindi lang doon natatapos, i-restore ng Panginoon yung nawala sa iyo nung ikaw ay umalis. At mas maganda pa, pagagandahin niya pa. Kaya huwag kayong matakot. Kasi i-restore kayo ng Panginoon kahit kayo ay nagkasala. Kasi ganyan ang awa at biyaya ng ating Panginoon. Ganyan niya tayo kamahal bilang kanyang mga anak. Kayo matakot. Nagkamali kayo? May kasalanan kayong nagawa? Lahat tayo babagsak. Kaya we cannot judge sa ating mga kapwa na nagkakasala at mga nasa labas. Cannot judge them. We're just the same. Kaya maganda talaga na ipag-pray natin sila. Sama kasi ng lasa na ikaw ay anak ng Diyos tapos nasa babuyan ka. Napakahirap. Tatay ka. Diba? Pamira. Yun may physically. Tatay, iba yun. Ano tayo? Worldly. Pag nasa babuyan ka, ang idea, ikaw ay nasa kasalanan, ikaw ay nasa mundo. Iba yun. Sabi kung sinong tamad ay huwag kumain. So, iba yun. Iba na yun. At saka mga hintil tayo, hindi tayo Diyos. Joke lang. So, yan, wala. So, ipinapakita lamang doon, na talagang kailangan ay pinagpe-pray natin, yung mga tao na nasa sanlibutan. At lalo't higit yung mga anak ng Diyos na nasa sanlibutan pa. At higit lalo tayo, na sana tayo manatili na nandito. Na kahit tayo nagkakamali, tapat ang ating Panginoong Diyos na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan. Psalms 147 verse 11. The Lord taketh pleasure in them that fear Him, and those that hope in His mercy. So, fear God and hope na tayo kinakaawaan ng ating Panginoon. Because that will be the start of our restoration. Next verse. Isaiah 47. Isaiah 40 verse 30 to 31. Even the youth shall faint and be weary, and the young men shall utterly fall. Pero ang sabi sa verse 31, but they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagle. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. Sabi sa verse 30, balik tayo sa verse 30. Even the youths shall faint and be weary. Ibig sabihin, talagang tayo ay dadaan na tayo ay manghihina, na tayo ay pagod na tayo ay babagsak talaga. Pero ang sabi, ito yung maganda sa Panginoon talaga eh. Verse 31. Ano sabi dyan? But they that wait upon the Lord shall renew. Hindi new renew. Ibig sabihin, meron ka na. Yet, babaguhin muli ng Panginoon. Ibabalik sa iyong muli yung lakas. Ibabalik sa iyo ulit na ikaw ay maglilingkod sa Panginoon
na ikaw ay magpupuri sa Panginoon, na ikaw ay magpapasalamat sa Panginoon. At ang sabi diyan, hindi ka na manghihina at hindi ka na magwe-worry. Di ka ang sarap? Ano po? Amen po ba? Psalms 40 verse 2. He brought me up also out of the horrible pit, out of the mere clay, and set my feet upon a rock, and establish my goings. Ganyan tayo i-restore ng Panginoon. Psalms 103 verse 10 to 13. He hath not dealt with us after our sins, nor rewarded us according to our iniquities. Verse 11, for as the heaven is high above the earth, so great is His mercy toward them that fear Him. Verse 12, as far as the east is from the west, so far hath He removed our transgressions from us. Verse 13, like as a father pitieth his children, so the Lord pitieth that fear Him. Di kat ang sarap, na ipinapakita sa mga verses na yan, kung paano ang Diyos, bilang tayo Kanyang mga anak, ay patatawarin sa ating mga kasalanan at hindi lang dun natatapos, tayo'y ire-restore pa at pagagandahin pang lalo ng ating Panginoon. But only those that fear Him and repent sa ating mga ginagawang kasalanan. Kaya huwag tayong matakot. Ano po? Kasi, hindi na tayo i-condemn ng Panginoon sa ating mga ginagawa. But He shall rejoice dahil tayo'y bumalik sa Kanya. Kasi ganyan yung nangyari. Instead na kinondem, bakit ikaw na anak ka? Ganyan. Hindi. Ang ginawa pa, pinagpatay pa, binihisag pa, He restored, pinagpatay, and they party. Bakit? Kasi itong anak ko na patay ay nabuhay na muli. Itong anak ko na nawala ay bumalik na muli. Salamat sa Panginoon na meron siyang awa. Kaya nagagawa niya itong mga ganitong bagay sa atin. Na kahit hindi man tayo karapat-dapat, bilang tayo naman ang may gawa. Dahil lang ating sariling pleasure, dahil lang ating sariling mga kagustuhan, dahil lang sarili nating mga kasalanan, wala naman tayo ibang sisisihin dyan kundi tayo man lang. Diga? Sa ating mga ginagawang kasalanan na yan, and yet, salamat sa Panginoon sa Kanyang awa, na tayo'y Kanyang patatawarin, na ipinapakita niya na tayo'y Kanyang anak pa rin, at tayo'y i-restore ng ating Panginoon mula sa pagsak na kalagayan mo, at bibigyan ka niya ng pakpak na parang agila, sabi dun sa verse kanina. Sabihin, ganun na lamang niya tayo i-restore kapag tayo ay bumagsak sa ating, dahil ng ating kasalanan. Salamat. Natutuwa ba kayo sa Panginoon sa ginagawa niya sa atin? Kaya nga, ito yung isa sa mga life verse ko, Psalms 116 verse 12. What shall I render unto the Lord for all His goodness unto me? Ano mang ibibigay natin sa Panginoon sa lahat ng ginawa-gawa niya sa atin? And yet, nagagawa pa nating umalis. Nagagawa pa nating hindi pasalamatan ng Panginoon. Nagagawa pa nating mag-disobey sa ating Panginoon kahit na napakadami na ng ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya, habang tayo nandito, tayong pasalamat sa Panginoon na tayo'y Kanyang pinapatawad sa ating mga ginagawa because of His mercy. Kaya pinapakita sa atin na kahit tayo nawala, may pangako ang Diyos sa atin na tayo Kanyang ibabalik at tayo Kanyang ire-restore.
Kasi ganyan naman ang ginawa niya sa Old Testament. Di ka? Sa mga, kung nababasa nyo, kung papansinin nyo ang mga ginawa ng Israel, sila bumabagsak sa kasalanan, sila parusahan sa kanilang mga kasalanan, and yet, anong gagawin ng Panginoon? He will restore them. Ngayon, nasa bagsak na kalagayan ng Israel. But alam natin, at the end, sa Revelation, na ibabalik niya, na i-restore niya ang kanyang bayan. Ganun katapat ang ating Panginoon. Ganun na lamang ang awa na ibinibigay ng Diyos sa atin. Kaya dun sa ating last verse, sabi sa Titus 3 verse 4 to 7, sabi dito, Titus, nasabi ko na to kanina, na ipinapakita sa atin yung best description ng awa ng Diyos is revealed in Jesus Christ. Sabi dyan sa 4 verse 4 to 7. But after that the kindness and love of God, our Savior toward man, appeared, not by the work of righteousness, which we have done, but according to His mercy, He saved us, by the washing of the regeneration and the renewing of the Holy Ghost, which He shed on us abundantly, through Jesus Christ our Savior, that being justified by His grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life. Pinakita dyan, na tayo heirs, ibig sabihin tayo anak, may relasyon tayo. Heirs. 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 Okay, sorry. May problema sa English. Heirs. Heirs. Bilang tayo heirs, according to the hope of eternal life, ipinapakita lamang na tayo anak ng Diyos, na tayo pinatawad niya according to His grace, na tayo ay i-renew niya by the Holy Ghost, with the washing of the regeneration, dahil ng kanyang awa ay tayo ay naligtas. Hindi dahil ng ating mga ginawa, kundi dahil ng awa ng Diyos. Kung paanong ipinakita nung Ama na siya, na kinaawaan niya to, hindi dahil wala namang ginawa yung anak di ka? Siya naman ay bumalik at humingi ng tawad. Anong ginawa sa kanya? Kinaawaan lang siya. Tayo'y kinaawaan lang din. Kaya huwag na tayo magmalaki. Kaya ang gagawin natin, bow and worship our Lord and Savior. At yan ay pinakita, ang best description ng awa ng Diyos is revealed to our Jesus Christ. Kaya ngayon pong hapon, nawa, magpakalalim tayo lalo sa ating Panginoon, sa attributes ng ating Panginoon, para lalong maintindihan natin na karapat-dapat ang ating Diyos na papurihan, na karapat-dapat ang ating Diyos na ating sambahin, na karapat-dapat ang ating Diyos na pasalamatan sa lahat ng ginagawa niya para sa atin. Salamat sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father,